Hello, magandang gabi walking listeners. Welcome back sa ating 36th episode ng I Walk You Listen. Samahan niyo ulit akong maglakad ngayong gabi habang nag-e-explore tayo rito sa tahimik na kalsada ng syudad. At habang ninanamnam natin yung simoy ng hangin, may nadiskubre akong kwento mula sa Reddit na sobrang bigat sa dibdib pero may kakaibang sarap sa dulo. Ang kwento ngayong gabi ay may pamagat na Relasyon Double Life. Dinurog ko ang fiancé ko nang malaman kong dalawa pala kaming binigyan niya ng singsing. Wait, seryoso ba to? Habang nag-scroll ako kanina, napahinto talaga ako kasi super nakakagulat ang plot twist nitong nahanap kong kwento. Imagine, akala mo nasa peak ka na ng happiness mo, yun pala front row seat ka na sa isang malalang panloloko. Pero bago natin ituloy ang kwento, shoutout muna sa isa nating walking listener na si CZK. Salamat sa pagsubaybay sa ating mga kwento. Ito ang context guys. Ang ating OP or original poster ay isang career woman na 3 years nang in a relationship sa boyfriend niyang tawagin na lang natin sa pangalang Ben. Solid ang relasyon nila on the surface. Sweet, supportive, at low-key flexing each other sa social media. Kaya nung nag-propose si Ben habang nagta-travel sila out of town, feeling ni OP, dream come true na talaga. Red ring box, personalized diamond engagement ring, the whole package. Flex agad sa Instagram at syempre, sobrang saya ng pamilya nila. Ready na sana si OP na mag-lock in for life, oblivious sa katotohanang may mabigat palang sikreto si Ben. Pero 'di ba, dumarating talaga yung point na lalabas ang amoy ng tinatagong basura. Fast forward a few weeks after the proposal, pumunta si OP sa favorite jewelry shop niya para iparesize ng konti yung engagement ring. Standard procedure lang naman. Kaso, nung chinek ng jeweler yung receipt record at client file sa database, gamit ang pangalan ni Ben, biglang natigilan yung staff. Tumingin yung jeweler kay OP na may halong awa at gulat. Tapos sinabing, "Ma'am, dalawa po kasi yung kaparehong custom design na binili ni Sir Ben noong nakaraang buwan at magkaibang pangalan po ang nakalagay para sa engraving." Boom! Nayanig ang mundo ni OP. Biglang nag-flashback sa kanya ang lahat ng gabi na sinasabi ni Ben na busy siya sa client meetings o kaya out of town overtime. Doon na pumasok ang matinding investigasyon. Sa tulong ng kakilala, nahanap ni OP yung isa pang babae at ang mas malala, 5 years na pala silang magkasama nung girl samantalang 3 years pa lang sila ni Ben. Ibubuhos pala ni Ben ang kaparehong pangako, kaparehong kasal at kaparehong custom ring sa dalawang magkaibang babae ng sabay. Dito na pumasok ang tunay na revenge arc ni OP. Hindi siya nagmakaawa, hindi siya gumawa agad ng eksena o nag-amok ng walang plano. Low-key siyang nakipag-coordinate sa kabilang babae. Nagulat din yung girl at imbes na mag-away silang dalawa, nagkaisa sila para pabagsakin ang narcissistic na cheater na to. Pinlano nila ang pinakamasakit na poetic justice possible. Nung mismong engagement dinner party na inayos ng pamilya ni Ben, para i-celebrate ang tagumpay niya sa buhay, sa harap ng pamilya, kaibigan, at business partners ni Ben, tumayo si OP para mag-toast. Inilabas niya ang dalawang eksaktong lalagyan ng singsing, itinapat sa projector screen ang mga resibo at reserba sa jewelry store, at doon pumasok sa venue yung isa pang fiancé. Sobrang tahimik ng buong hall. Mismong ang pamilya ni Ben ay napayuko sa hiya habang nabubunyag ang double life at kawalan ng integridad ng lalaki. Sa isang iglap, napahiya si Ben sa harap ng lahat ng taong importante sa negosyo at buhay niya. Pagkatapos nun, sabay na lumakad palabas sina OP at yung isa pang girl, iniwan si Ben na wala nang mukhang maihaharap sa lipunan, bagsak ang reputasyon, at zero ang love life. Doon nagtapos ang gabi na yon at ngayon pareho nang nakalaya sina OP sa nakalalasong relasyon. Super satisfying lang na makitang imbes na mag-catfight ang dalawang babae, nagtulungan pa sila para iparamdam sa cheater ang totoong karma. So, anong sa inyo rito, walking listeners? Masyado bang harsh ang ginawa ni OP o tama lang yon para magtanda ang mga taong nagdo-double life? Comment nyo ang saloobin nyo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe habang patuloy tayong naglalakad gabi-gabi. Mag-iingat kayo sa pag-uwi.